Sa liblib na baryo ng Masbate, namumuhay si Anton kasama ang kanyang dalawang anak na sina Andy at Alan. Siya ay isang kusinero na kadalasang inaarkila ang kanilang serbisyo mula sa pagkain ng mga hayop hanggang sa pagluluto ng mga handa para sa iba't ibang okasyon. Isang umaga, habang sila ay naglalakad patungo sa bayan upang maghanap ng trabaho, biglang may tumawag sa kanila mula sa isang malaking bahay sa gilid ng kalsada. Nagpakilala itong si Anselmo, tiyuhin ng may-ari ng malaking bahay. Naghahanap daw sila ng kusinero para sa kanilang espesyal na okasyon. Sinabi nito ang ilang kondisyon. Ang una ay dadaan silang mag-aama patungo sa lugar ng gaganapan ng okasyon. Ang pangalawa ay silang mag-aama ang magdadala ng lahat ng mga putahe na kakailanganin at gusto nilang sariwang karne ng baboy, baka at manok ang pangunahing sangkap. Ibinilin din nila na gusto nila na may sahog ng sariwang atay at dugo. Ang pangatlong kondisyon naman ay ang hindi pagsasahog ng mga spices tulad ng bawang, sibuyas, paminta at maging asin dahil sa espesyal na diet ng isa sa host ng okasyon. Nagtaka man si Anton sa narinig ay napaisip siya nga tanggapin ang alok na trabaho. Isang challenge sa kanya bilang tagapagluto ang pasarapin ang mga luto niya nang hindi hinahaluan ng maraming pampalasa. Pero bahagyang nagkaroon siya ng kaunting hinala sa totoong dahilan ng huling kondisyon. Sumang-ayon na rin si Anton dito dahil sa kabila ng hinala at nangakong tutuparin ang lahat ng kondisyon ng kanilang potensyal na kliyente. Kailangan nila ng dagdag na kita para sa pinaplanong pagtatayo ng restaurant. Nagbigay ng down payment ang kliyente pambili ng mga kakailanganin sa pagkain. Napagkasundo ang makita sa tapat ng bahay na iyon sa darating na linggo, bandang tanghali, at bawal ang mahuli sa usapan. Dumating ang araw at oras ng usapan. Sakto rin sa oras na naroon si Anselmo. May mga nakaparadang jeep sa harap ng gate at doon pinasakay ang magkaama sa huling jeep. Isa-isa ring isinakay ng mga kasama ni Anselmo ang mga karne na dala nilang tatlo. Sa kabilang jeep naman ang pinakilalang pamangkin ni Anselmo, si Alfonso, na siyang ikakasal sa araw na iyon. Noon lamang nalaman ng magkaama na isang kasal pala ang paglulutuan nila. Akala ni Anton na sa bayan lang magaganap ang kasal malapit sa simbahan. Pero nagkamali sila. Dumiretso ang mga jeep na convoy nila sa highway pagkatapos ay lumiko sa masukal na daan. Ipinagtaka naman ni Anton ang tutunguhin nilang lugar dahil ang alam niya ay patungo iyon sa bundok. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil aalog-alog na ang jeep habang tinatahak ang masukal na parte ng kagubatang iyon paakyat ng bundok. Para silang hinahalo sa loob ng blender habang nagtatalbog-talbog sa loob ng jeep. Nagtanong si Anton kay Anselmo kung malayo pa ba ang paggaganapan ng kasal at tumangulang ito. Sinabihan silang maaari munang umidlip para may lakas sila sa pagluluto pagkarating sa venue. Nakatulog sina Andy at Alan pero nanatiling gising si Anton. Hindi niya magawang umidlip dahil nung una pa lang ay nagkakaroon na siya ng hinala sa kliyenteng tinanggap. Bahagyang dumako ang kamay ni Anton sa tagiliran at kinapa ang bakal doon na hinanda niya habang tulog pa ang mga anak kaninang umaga. Pagkatapos ay niyakap ang backpack na naglalaman ng langis ng Nazareno na nasa bote, mutya ng bawang at asin. Hindi niya iyon isasahog sa lulutuin pero inihanda niya para kung sakaling kailanganin. May 3 oras din na inabot bago nila narating ang isang luma pero maayos pa ring bahay. May kalakihan iyon at napapalibutan ng ilan pang mga bahay. Mukhang isang komunidad ang lugar na iyon at magkakamag-anak ang mga nakatira. Bago bumaba ng jeep
ay bahagyang nagulat si Anton dahil pakiramdam niya ay nagiinit ang yakap na backpack. Binuksan niya iyon ng bahagya at napansin ang langis na kumukulo sa loob ng bote. Sigurado na si Anton kung ano ang lahi ng kliyente niya ngayon. Mga aswang ang mga ito. Sigurado siyang hindi sila Anselmo, kundi ang dinayo nila sa lugar na iyon, ang lahi ng mga aswang. Hindi niya sinabi sa mga anak ang nalalaman dahil ayaw niyang matakot ang mga ito. Sinalubong sila ng mga edad na babae at lalaki sa labas ng bahay. Sinabi nitong naghahanda na ang anak para sa matrimonya ng kasal. Ipinatawag nito ang 3 tauhan at inutusang samahan ang mag-aama sa kusina para simulan na ang pagluluto. Habang nag-aayos ng mga lulutuin ang mag-aama, ay nakapasid naman ang 3 tauhan sa bawat kilos nila. Nakiusap si Anton sa mga ito na kung maaari, lumabas muna para lumuwag sa kusina at makakilos sila ng maayos habang naghahanda sa pagluluto. Nag-aatubili man ay kumilos ang mga ito at lumabas ng kusina. Bagyang nakahinga ng maluwag si Anton dahil alam niyang aswang din ang 3 iyon, base na rin sa pagkakatitig ng mga ito sa mga karne na inilabas nila. Para silang mga asong ulo na naglalaway at nanlalaki ang mga mata habang nakasunod ang tingin sa mga karne at laman loob. Nakapagsimula na ang mag-aama sa pagluluto ng mga putahe para sa resepsyon. Sinimulan nila ang request na dinuguan. Ayaw palagyan ng pamilya ng babae ng pampaasim iyon at natural na pinakululang ng dugo ang gusto ng mga ito. Habang umaamoy ang pinakukulo ang dinuguan, ay biglang pumasok ang 3 tauhan kanina na naglalaway sa nalalanghap na ulam. Naging maagap naman si Anton para sa kaligtasan nilang mag-aama. Agad niyang inilabas ang baril na dala at itinutok iyon sa 3. Lumikha ng kakaibang pag-angil ang 3 tauhan pero hindi nagpatinag si Anton. Binalaan niya ang 3 na may orasyon ang bala ng baril na dala niya at meron siyang mga pangontrang dala laban sa lahi ng mga ito. Sinabi niyang alam niya kung anong lahi ang mga kaharap at hindi siya mangingiming patamaan ang mga ito kung dadaanin sila sa pananakot at gagawan ng masama. Ipinaalala ni Anton na naroon sila para magtrabaho at wala silang pakialam sa kung anong lahi ang kanilang kaharap. Maaari silang humingi ng karne at dugo sa maayos na paraan at hindi makakarating sa pamilya ng ikakasal. Nagkatinginan ang 3 tauhan saka tumango kay Anton. Inutusan naman niya ang mga anak na ipagbalot ng mga laman loob at karne ang 3, pero hindi pa rin ibinababa ang hawak na barila. Nagtataka man ang mga anak sa ikinikilos ng ama at ng 3 tauhan ay sumunod pa rin sina Andy at Alan na ipagbalot ng hilaw na karne at laman loob ang mga ito. Nang maiabot ng mga anak ni Anton ang mga supot sa 3 tauhan, ay lumabas na rin kaagad ang mga ito ng kusina. Doon lang nakahinga ng maluwag si Anton. Dali-dali niyang isinara ang pinto ng kusina at nilak iyon, saka itinago ang hawak na baril sa tagiliran ng pantalong suot. Nagtanong sina Andy at Alan kung ano ang nangyayari at bakit may dalang baril ang kanilang ama. Ikinuwento ni Anton sa mga anak kung ano ang lahi ng pamilyang pinuntahan nila at kung paanong nasa panganib ang buhay nila ngayon. Bumakas ang takot at pagkabahala sa mukha ni na Andy at Alan. Sinabi ni Anton na huwag mag-alala ang mga ito dahil meron silang mga dalang pangontra sa mga aswang. Binuksan ni Anton ang backpack saka pinakita ang mga dalang asin, mutya ng bawang, buntot pagi at langis ng Nazareno. Inilabas niya din ulit ang baril saka inabot kay Andy iyon. Isang reservist si Andy kaya marunong itong gumamit ng baril. Inilagay ni Anton ang mga iyon sa mga lugar na maaari nilang madampot agad laban sa mga aswang.
Pagkatapos ay pinagpatuloy nila ang pagluluto ng mga putahe para sa kasal ng lahi ng aswang. Maya-maya lang ay tapos na sila sa pagluluto nang kumatok si Anselmo para ilabas ang handa. Kinuha iyon ng mga kasunod nitong serbedura na mga naka-uniforme ng itim na bestidang hanggang kalahati ng hita. Pagkatapos ilabas ang mga pagkain ay inihabilin ni Anselmo kay Anton na huwag pa silang lalabas at manatili sa quarters hanggang sa mag-umaga. Maaari silang magluto at kumain ng hapunan sa loob ng quarters na karugtong ng kusina. Marahan namang tumango si Anton, saka sinara ang pinto ng kusina. Ganoon nga ang ginawa ni na Anton. Nagluto sila ng hapunan at hinaluan ng mga pampalasang asin at maraming bawang ang adobong manok. Nagsangag din siya sa bawang kaya umamoy sa buong kusina iyon. Sinadya ni Anton na mag-amoy bawang sila para dagdag proteksyon sa pagnanais na pasukin sila roon. Pagkatapos kumain ay naghanda na silang magpahinga sa quarters, pero hindi makatulog ang mag-aama. Nakikiramdam sila sa paligid at sa posibleng pag-atake ng mga aswang na nasa reception. Bandang hating gabi nang marinig nila ang kumusyon sa labas ng bahay. Lumabas ng kusina si Anton para alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Ibinilin sa mga anak na ilak ang pinto at huwag pagbubuksan ang kahit sinong kumatok doon maliban sa kanya. Maingat na lumapit sa pintong malapit sa kusina na palabas sa likod ng bahay at doon marahang naglakad sa gilid na may mga matataas na halaman. Pagkarating sa bandang harapan ay dumikit siya sa pader saka sumilip sa komosyon sa party. Nakita niya ang ilang aswang na punong-puno ng mahabang balahibo sa katawan at may nakakatakot na muka. Kita ang matatalas na mga pangil nito na sa tingin niya ay kumikinang pa habang tinatamaan ng mga ilaw sa palibot ng reception area. Kitang-kita ni Anton ang isa sa mga lalaking aswang ang pagsugod nito sa isang lalaking bisita na kasama sa table ni Anselmo. Diretsyong sinagpang nito ang leeg ng lalaki at tanging hiyaw lang sa sobrang sakit ang lumabas sa bibig ng biktima. Napatayo si Anselmo sa pagkabigla pero hindi ito nakakilos sa nasaksihan. Akmang susugurin din ang aswang si Anselmo pero humarang sa pagitan nila ang groom at bride. Akala ni Anton ay matatapos sa roon ang kaguluhan pero may isa pang aswang ang sumugod sa kabilang mesa at walang awang pinatay din nito ang bisitang nakaupo roon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Anton. Napaatras siya sa takot na may aswang na makapansin sa kanya. Akma na siyang tatakbo pero natisod siya sa nakausling ugat ng malaking puno. Nanginginig pa ang tuhod habang papatayo dahil nakalikha siya ng ingay sa pagkakadapa niya. Kinakabahan na baka may aswang na nakarinig sa kanya at bigla siyang atakihin doon. Nakiramdam muna siya. Nang matiyak na walang aswang sa paligid, ay dali-dali siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Malapit na siya sa pinto ng kusina nang mamataan ang isang aswang na nasa sala at natanaw siyang papasok ng kusina. Sumugod ito sa gawin niya kaya't mas binilisan pa ang pagtakbo saka kinatok ang mga anak. Agad naman iyong bumukas kaya nakapasok siya at akma nang isasara ang pinto nang makahabol ang aswang. Naitugod nito ang kamay sa pinto kaya't hindi natuloy ang paglalapat niyon at pagsara. Nagpampuno ang aswang at ang mag-ama sa pagsasara ng pinto. Tila nagkaroon naman ng kakaibang lakas si Anton. Marahil ay dahil sa sobrang takot at kagustuhang makaligtas kaya't buong lakas na naisara niya ang pinto saka pinindot ang lock. Pinipilit ng aswang na wasakin ang pinto ng kusina. Pinagbabalian nito iyon pero walang nangyari sa ginagawa nito dahil matibay ang pinto na gawa sa solidong nara.
Napaatras sina Anton at ang mga anak niya. Kinuha ang mga inihandang pangontra sa mga aswang para protektahan ang mga sarili. Saglit pa ay tumigil na ang pagbalya ng aswang sa pinto. Narinig ni Anton na may tao sa labas at pamilyar ang boses na iyon. Kaboses ang lalaki ng isa sa mga tauhan na binigyan nila ng karne at laman loob kanina. Tumahimik na sa labas ng kusina, kaya't bahagyang nakahinga ang mag-aama. Pero ayaw nilang makampante. Nanlambot ang mga tuhod ni Anton at ng kanyang mga anak sa nasaksihan sa lugar na yon. Pero kailangan nilang magpakatatag at maging alerto habang naroon sila. Hindi rin nila alam kung makakaalis pa sila sa lugar na yon. Ang hiling ni Anton ay makaligtas si Anselmo dahil ito ang nagdala sa kanila roon, kaya't ito rin ang may paraan para makaalis doon. Ilang saglit pa ay kinakatok sila ni Anselmo. Pinagbuksan iyon ni Anton sa kaagad na tinanong kung paano sila makakalabas ng buhay doon. Sinabi ni Anselmo na hindi nagkasundo ang pamilya ng bride at groom at nagkaroon ng madugong sagupaan sa labas, kaya't posibleng nasa panganib din sila. Tatakas daw sila roon kasama ang bride at groom. Nakita ni Anton na paparating ang bagong kasal sa kusina. Nakamahabang itim na trahe de boda ang bride na tila mukhang bida sa horror movie. Itinuro ng mga ito ang daan sa likod ng bahay. Naroon daw ang lumang fiera ng bride. Dali-daling kinuha ni Anton ang backpack, saka inaya ang mga anak na sumunod sa mag-asawa para makatakas sila roon. Agad silang dumiretso kung saan nakapark ang fiera ng bride. Papasakay na sila nang mapansin sila ng isa sa 3 tauhan na inabutan niya ng karne at laman loob. Kinabahan si Anton sa maaaring gawin nito, pero walang aksyon na ginawa ang tauhan. Kumampas ito sa hangin na sinasabing sumakay na sila sa sasakyan. Bahagya namang tumango si Anton dito bilang pasasalamat bago sumakay sa fiera. Si Anselmo ang driver habang ang mag-asawa ay kasama nila sa loob. Kinakabahan pa si Anselmo dahil wala silang susi ng sasakyan. Binaklas niya ang spark plug wire, saka mano-manong pinag-spark iyon para umandar ang makina. Tagaktak na ang pawis nito sa muka bago pa umandar ang sasakyan. Matuloy nitong pinatakbo ang sasakyan palayo sa malaking bahay. Mabuti na lang at may daan sa likod patungo sa masukal na gubat. Kahit nakahinga na sila, kahit paano, dahil makakaalis na sila sa lugar na yun, ay may kaba pa rin sa dibdib ni Anton. Hindi pa rin siya makakampante hanggat hindi sila nakakabalik sa highway. Bakas din naman sa muka ng bride at groom ang pagkabahala sa kanilang mga muka. Mukhang susuwayin ng bride ang mga magulang na aswang at sasama sa groom kahit saan ito makarating. Pakiramdam ni Anton ay nanonood siya ng telenovela at ang bagong kasal ang main character sa against all odds settings ng palabas. Nanatiling tahimik si Anton at ayaw magbigay ng komento sa bagay na wala siyang kinalaman. Basta ang nais niya ay ang kaligtasan ng sarili, lalo na ng mga anak. Nasa daan na sila palabas ng gubat nang may bumagsak na kung ano sa bubong ng fiera. Sumigaw ng aswang si Anselmo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Andy. Inilabas niya ang baril na ibinigay ng ama kanina, saka pinaputukan ng itaas ng sakyan. Nakarinig sila ng malakas na igik ng parang mabangis na hayop at bumagsak sa bubong. Gumulong iyon pababa at nakita pa ni Anton sa bintana na nahulog iyon mula sa bubong ng sakyan. Napakapit naman ang bride sa groom nito at natakot sa hawak na baril ni Andy. Sinabi ng binata na wala itong dapat ikatakot dahil para lang iyon sa proteksyon ng gustong manakit sa kanila. Kalaunan, bahagya namang kumalma ang bride. Mahaba pa ang tinahak ng sasakyan bago matanaw ang highway. Doon lang nakampante si Anton at ang 2 anak.
Inihatid sila ni Anselmo sa tapat ng bahay nila at sinabing hindi na nila idadamay pa ang mga ito sa problema ng dalawang pamilya. Iniabot ni Anselmo ang makapal na sobre na naglalaman ng kabayaran sa serbisyo ng magkaama na cook for hire. Bago na to pinaharurot ang sasakyan. Sa kasalukuyan, ang mga pangyayaring iyon ay naging bahagi na lamang ng kanilang nakaraan. Wala na silang balita sa pamilya ng groom at kay Anselmo. Naiwang abandonado ang malaking bahay nito at walang nakakaalam kung saan lumipat ang mag-anak. Kahit nakaligtas sila, ay mananatili ang pangamba at takot na kanilang naranasan sa kasal ng may lahing aswang na iyon. Naging maingat na sila sa pagtanggap ng kliyente at tinitiyak na hindi liblib ang pagdarausan ng party. Wakas. Sa isang liblib na isla sa Samar, may isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Miguel ang nakapansin sa kakaibang kilos ng bagong saltang guro sa kanilang lugar. Ang pakilala nito ay isang guro na bumabiyahe para magturo sa mga kabataang nasa liblib na lugar. Hindi iyon bago para kay Miguel dahil madalas may mga dayo na nagpupunta roon sa lugar nila para magturo o magbigay ng mga relief goods. Madalas na sumasali si Miguel sa mga street teaching at nakikisalamuha sa mga dayuhan. Subalit, iba ang pakiramdam niya sa bagong saltang si Teacher Rafael. Mukha naman itong mabait at magiliw sa harap ng mga magulang at mga bata sa lugar nila. Pero sa tingin ni Miguel ay hindi totoo ang pinakikiharap nito. May mga pagkakataong malakas ang kutob niya sa ibang tao at madalas ding totoo ang mga iyon. May nadarama siyang takot at pangiilag kay Teacher Rafael na parang nagtatayuan ang balahibo sa batok niya pero hindi niya maipaliwanag ang pinagmumulan ng kilabot na iyon. Si Rafael ay isang dayo sa malayong liblib na isla na iyon. Isa siyang guro na naglalakbay upang magturo sa mga kabataang nakatira sa mga liblib na lugar. Ngunit sa likod ng kanyang mabait na anyo at magiliw na pananalita, meron siyang lihim na tinatago, ang kanyang tunay na intensyon na makapambiktima ng mga batang walang muwang. May lihim siyang pagnanasang makuha ang loob ng mga batang sariwa ang laman para sa kanyang sariling kasakiman at madali niya silang mabiktima. Sa tuwing siya ay naglalakbay sa mga liblib na lugar, pinakakatago niya ang kanyang kasamaan at ginagawa ang pagpapanggap ng pagkagiliw sa mga kabataan para hindi siya mapaghinalaan. Sa kanyang pagiging guro, madali niyang nakukuha ang tiwala ng mga tao at nakakakuha ng kumpiyansa ng mga magulang ng bata nang hindi nagdadudang isa siyang manananggal na pumapas lang ng mga bata at sanggol. Ayaw man ni Miguel na makisali sa pagtuturo ni Teacher Rafael ay sumali pa rin siya para bantayan ang kilos nito. Gusto rin niyang bantayan ang kapatid na si Sammy na sabik laging makinig sa turo ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Palibhasa, hindi sila nakapag-enroll ngayong taon dahil sa kakapusan ng pera. Nagpasya si Miguel na bantayan si Teacher Rafael habang kunwaring nakikinig sa lessons nito at alamin ang kanyang lihim. Sa bawat kilos na ginagawa ng guro, sinusubaybayan niya ito ng maigi. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng ilong nito na tila sinisinghot ang kaklaseng si May nang dumaan ito sa harap niya at lumabas para magbanyo. May ilang pagkakataon pang nahuli niya na ganoon ang reaksyon ng guro sa tuwing may mga batang babae na papalapit dito. Naisip ni Miguel na manyak si Teacher Rafael kaya't mas lalo niyang pinag-igihan ang pagmamatyaga at pagbabantay sa mga kilos nito. Agad niyang isusuplong ang teacher sa kapitan nila, oras na mahuli niya ito sa akto na may ginagawang masama sa mga kababata niya. Isang gabi, lumabas ng bahay si Miguel para sana bumili ng makakain sa tindahan
Nang makita niya si Rafael na lumabas ng kanyang inuupahang bahay at tila kakaiba ang kinikilos nito. May dala itong bote at lampara. Tinungo nito ang gawi patungo sa masukal na parte ng kanilang baryo. Matataas ang mga damo at halaman doon, kaya't hindi sila madalas magpunta roon para maglaro. Masyadong matatalas ang mga damong ligaw doon. Sinundan niya si Teacher Rafael kahit na masakit sa balat ang tusok ng mga tinik ng mga damong ligaw. Maingat ang ginawa niyang paglalakad para hindi siya mapansin ng guro. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa tumigil ito sa gitna ng talahiban. Iginala pa nito ang ulo sa paligid bago ibinaba ang hawak na lampara at bote na tila langis ang laman. Marahang napaupo si Miguel at hinintay ang planong gawin ni Teacher Rafael. Naghubad ito ng pang-itaas saka yumuko para kunin ang bote ng langis. Binuksan nito ang takip niyon saka nagbuhos ng marami sa palad. Ipinahid nito ang langis sa lieg, dibdib at sa mga braso. Napapatirik pa ang mga mata ng guro habang patuloy ito sa pagpahid ng langis sa katawan. Maya-maya ay nagsimulang gumawa ito ng kakaibang ungol na parang nahihirapan. Unti-unting nagbago ang anyo ng guro. Naglabasan ang mga naglalakihang ugat sa muka at leeg nito. Sabay sa paglabas ng mahabang pangil, bumuka ang mga braso nito, sabay paglabas ng mga pakpak sa likod. Unti-unti ring humiwalay ang katawan nito sa ibabang parte ng katawan. Bumuka ang mga pakpak nito, saka mabilis na lumipad. Napasadsad ng upo si Miguel sa pagkagulat dahil hindi pala manyak ang nasabing guro, kundi isang manananggal tulad ng napapanood sa TV at nababasa sa comics. Hindi malaman ni Miguel ang gagawin niya sa pagkakataranta at takot. Hindi siya makakilos sa pagkakasalampak niya sa mga tuyong damo. Nakatingala lang siya at nakahabol ang tingin sa guro na lumilipad palayo. Ang isa sa pinagpapasalamat niya ay hindi siya napansin nito. Sa pagkakasalampak ni Miguel sa ilalim ng puno, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng takot na sumalubong sa kanyang kalooban. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa pagpatak ng oras at ang kanyang paningin ay napako sa naiwang kalahati ng katawan ni Teacher Rafael. Nanginginig pa ang tuhod niya nang tumayo siya at kumapit sa puno. Nangangalog ang baba habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Bata lang siya, wala siyang laban sa isang manananggal at hindi niya alam ang gagawin kung makaharap niya ito. Napabaling ulit ang tingin niya sa kalahing katawan ng guro. Iniisip kung iiwan na lang ba niya doon iyon o may dapat ba siyang gawin. Sa huli ay napagpasyahan ni Miguel na umalis doon at umuwi dahil sa takot na biglang bumalik ang guro sa katawan nito. Isa pa ay wala siyang dala na kahit na ano para kalabanin ang isang manananggal. Umuwi siya ng bahay, nagkulong sa silid nilang magkakapatid, saka nagtalokbong ng kumot dahil sa takot. Hindi pa rin makapaniwala si Miguel sa kanyang mga nakita. Ang kanyang isip ay nalilito at hindi niya alam kung kanino pwedeng magsabi ng kanyang mga nakita. May maniniwala ba sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bigla siyang napabalik sa realidad nang may marinig siyang malakas na ungol mula sa itaas na bahagi ng bahay nila. Napalakas ang tibok ng puso niya at nagpakawala siya ng malakas na sigaw ng gulat. Bigla siyang kinutuban na baka si Teacher Rafael iyon at silang magkakapatid ang gusto nitong kainin ngayong gabi. Dahil sa takot at pag-aalala para sa kanyang kapatid na si Sammy at ng bunso na si Luigi, nagdesisyon si Miguel na kumilos at gawin ang lahat para mapanatili ang kanyang kapatid na ligtas. Bumangon siya at naging alerto. Nakiramdam sa paligid at naghintay ng posibleng gawin ng manananggal na iyon sa kanilang bahay.
Maya-maya pa, nakarinig siya ng malalakas na pagaspas ng pakpak at tila papalayo iyon sa kanilang bahay. Walang kamalay-malay ang mga magulang ni Miguel sa nangyayari. Sumilip ang ama nila sa kwarto at nagtanong kung may narinig silang ingay mula sa bubong ng bahay. Subalit, hindi nagpaliwanag si Miguel. Nag-aalangang magkwento sa ama dahil baka hindi siya nito paniwalaan. Kinabukasan ay napabalita ang isang batang natagpo ang walang buhay at wakwak ang tiyan sa kakahuyan. Nagkagulo ang mga taga-baryo dahil noon lang nangyari ang ganoong kahindik-hindik na pangyayari sa kanilang lugar. Ang hinala ng ilan ay mabangis na hayop ang may gawa niyon at ang iba naman ay aswang ang iniisip nilang pumaslang sa kawawang bata. Kilala ni Miguel ang pinatay na bata, si Mira. Kalaro iyon at palaging nakakasabay sa pagpasok noon sa kanilang school. Nakaramdam ng matinding galit si Miguel kay Teacher Rafaela dahil alam niyang ito lang ang maaring gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang na iyon. Naging usap-usapan sa lugar nila ang nangyaring iyon. Pero si Teacher Rafael ay nagpatay mali siya na tila walang alam sa nangyari. At iyon ang mas labis na ikinagagalit ni Miguel dito. Tila hindi ito nagsisisi sa ginawang pagpaslang sa kalaro niyang si Mira. Hindi mapakali si Miguel sa nalaman tungkol kay Teacher Rafael bilang isang manananggal. Ang kanyang galit at takot ay tumindi nang makita niyang may isa na namang batang inosente ang nabiktima nitong sumunod na araw. Sa murang edad ni Miguel ay naisip niyang kailangan ng kumilos upang maprotektahan ang mga kapatid at ang kalugaran niya. Kaya't sa kabila ng kanyang takot, nagpasya si Miguel na simulan ang kanyang sariling pagtuklas kung paano haharapin ang isang manananggal at ilantad ang totoong katauhan ni Teacher Rafael sa buong baryo. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin, ngunit ang kanyang determinasyon at galit ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Nagsimula si Miguel sa pamamagitan ng pananaliksik. Binasa niya ang lahat ng material na may kaugnayan sa mga kwentong bayan tungkol sa mga manananggal. Nagtungo pa siya sa pampublikong aklatan para maghanap ng pwedeng mabasa tungkol sa mga aswang. Tinanong niya ang mga nakakatanda sa kanilang baryo tungkol sa mga alamat at karanasang may kinalaman sa mga nilalang na ito. Pati ang tatay at nanay niya ay kanyang kinulit para makakuha ng posibleng magagamit panlaban kay Teacher Rafael. Hanggang sa isang araw, natuklasan niya ang isang sinaunang kasaysayan tungkol sa isang manananggal na nagpapakalat ng lagim sa kanilang lugar noong unang panahon at kung paano iyon nagapi. Ikinuwento iyon ng nakakatandang kababaryo niya na maraming alam sa mga aswang at engkanto. Ang sabi nito ay kailangang sabuyan ng maraming asin ang kalahating katawan ng manananggal para wala nang mabalik ang katawan ito at abutan ng liwanag. Mamamatay raw ang manananggal na iyon sa sinag ng araw. Ang bawang dawa ay mabisa ring pangtaboy sa mga manananggal. Ayaw na ayaw nila ng amoy ng bawang at hindi sila maaaring makakain niyon dahil sasama ang kanilang tiyan na parang sinusunog. Dahil sa kanyang nalaman ay nakabuo ng ideya si Miguel kung paano matatalo ang manananggal. Humingi siya ng pera sa tatay niya para makabili ng maraming asin at bawang. Tinanong pa siya kung saan niya gagamitin iyon nang makita ng tatay niya ang ilang supot ng asin at maraming bawang. Ang tanging naisagot niya ay naglalaro sina Sammy at Luigi ng aswang-aswangan. Natawa lang ang tatay nila kaya't hinayaan na siya sa ginagawa. Narinig naman iyon ni Sammy kaya't napatingin ito kay Miguel at nagtataka dahil hindi naman sila naglalaro ng ganoon ng kuya niya. Nagsimula rin si Miguel na kumuha ng ebidensya laban kay Teacher Rafael. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagmamatyaga at pagsusuri sa kilos ng guro. Pati na rin sa pagtatanong sa mga kapitbahay
at mga kabataan sa baryo tungkol sa kanyang mga kilos at kung meron silang napapansin na hindi karaniwang gawain ito. Sinubukan din niyang manghiram ng cellphone sa pinsan niyang babae na mas matanda sa kanya ng 5 taon. Sa Maynila ito nakatira at nagbabakasyon ito sa kanila ngayong summer. Ayaw pa nitong magpahiram pero nagawa niyang kumbinsihin nang sinabi niyang may aswang siyang nakita. Doon ay tila naging interesado ang ate Roan niya. Sasama raw ito imbis na ipahiram lang ang phone nito at baka masira pa niya. Wala nang nagawa pa si Miguel kundi isama ito kinagabihan. Ayos na rin iyon dahil hindi siya gaanong naturuan ng pinsan kung paano gumamit ng phone at wala siyang pambayad kung sakaling masira niya iyon. Sinabi niyang susundan nila si Teacher Rafael pero pinaalala niya na kailangan tahimik lang daw sila sa pagsunod dito. Umuo naman si ate Roan niya dahil may thrill daw ang gagawin nila. Kinuha nito ang phone saka nagpost habang kinukuhanan ng litrato ang sarili. Iipunin lang daw nito ang lahat ng pictures saka ipopost online dahil walang signal sa islang iyon. Buong maghapon pa rin niyang minasdan ang guro mula sa malayo habang naghihintay gumabi. Napansin niya ang malademonyong mukha nito kahit ordinaryong tao ang anyo. Tingin niya ay hindi na mabubura sa alaala niya ang nakitang pagkakahati ng katawan ni Teacher Rafael. Kung minsan nga ay binabagungot pa siya at iyon ang paulit-ulit na eksena sa kanyang panaginip. Kinagabihan ay sinundan ni Miguel at ate Roan niya si Teacher Rafael sa kanyang pagtungo sa kakahuyan. Pinilit niyang itago ang kanyang takot. Hindi alintana ang panganib na naghihintay sa kanyang pagtutuos sa isang manananggal. Kimpit niya ang asin at bawang na nasa malaking supot habang hawak pa rin ng pinsan niya ang phone nito habang sa paglalakad nila ay nakasunod kay Teacher Rafael. Nagtuloy-tuloy ang tahimik na paglalakad ni Miguel at ate Roan sa ilalim ng gabi. Saglit pa ay huminto na sa paglalakad si Teacher Rafael at nagsimula ng magtanggal ng pang-itaas. Napatakip ng mata si ate Roan pero nanatiling nakatutok ang phone nito gamit ang isang kamay. Unti-unting nagpahid ng langis ang guro at nagpalit ito ng anyo. Nahati ang katawan nito sa bewang saka lumipad pa itaas. Napanganga si ate Roan sa nakitang manananggal. Sisigaw na sana ito pero naging maagap si Miguel. Tinakpan niya ang bibig ng pinsan saka sumenyas na huwag itong mag-ingay. Marahang tumango si ate Roan kaya't inalis na ni Miguel ang kamay sa bibig ng pinsan. Nang makitang nakalayo na ang manananggal ay lumapit si Miguel sa kalahating katawan ng guro. Nandidiri naman na parang naduduwal si ate Roan nang makita ang mga laman loob ng manananggal na tumitibok-tibok pa ang bawat parte nito. Binuksan ni Miguel ang subot ng asin saka iyon binudpod sa bituka ng manananggal. Tumulong na rin si ate Roan sa paglalagay ng asin doon. Kinuhanan pa nito ng video ang kalahating katawan ng manananggal habang pinagmamasdan ang katawan ng manananggal na umuusok. Hindi na kontento si ate Roan sa ganoong effect lang. Inilabas niya ang maliit na bote ng alkohol mula sa bulsa na lagi nitong baon mula nang magka-pandemic. Saka ibinuhos doon sa bituka ng manananggal. Pagkatapos ay inilabas ang lighter saka sinindihan iyon. Nagtaka si Miguel kung bakit may lighter ang pinsan pero tawa lang ang sinagot nito. Unti-unting nagliyab ang kalahating katawan ng manananggal. Patuloy pa ring nakatutok ang phone ni ate Roan doon. Sa liwanag ng buwan at nagliliyab ng katawan ng manananggal ay nakita nilang pabalik na si Rafael at nakita nito ang nangyayari sa kalahati ng katawan. Ang kanyang mga matang kulay pula ay galit na galit at ang kanyang mga pakpak ay umunat para sa mas mabilis sa pagsugod sa kanila.
Walang pag-aalinlangang hinagisan ni Miguel ng asin at dinikdik na bawang si Rafael nang papalapit na ito. Napapasigaw sa sakit ang manananggal habang nagtatangka pa rin sugurin silang magpinsan. Subalit, ang kanyang mga balat ay tila nagkakasugat. Ang kakahuyan ay napuno ng sigaw at ungol ni Teacher Rafael habang dumadaing sa matinding sakit ng balat mula sa pinaghalong asin at bawang na tumama sa kanya. Patuloy pa rin sina Miguel at Ate Roan sa pagsasaboy sa manananggal na hindi na makalipad pa dahil maging ang mga pakpak nito ay mahapdi rin mula sa tama ng asin at bawang. Habang nagsasaboy sila ay nabitiwan ni Roan ang hawak na phone at tumama iyon sa nakausling bato sa lupa. Nagtagumpay sila ni Ate Roan na mapuksa ang manananggal. Pumagsak ito sa damuhan at nagkikisaya. Dinampot ni Ate Roan ang phone pero biglang napasimangot dahil ayaw mag-on at basag ang screen. Hindi na tuloy nila masasabi pa sa mga kaisla ni Miguel na ang guro na tayo ay isang manananggal na pumapas lang sa kanilang lugar dahil wala na silang maipapakitang ebidensya sa mga tao. At ipapagawa pa ni Ate Roan ang phone sa Maynila pag-uwi nito. Pagkabalik sa Maynila ay pinaayos kaagad ni Ate Roan ang phone niya at ini-upload sa social media nito ang mga nakuha ng footage ng manananggal at pagkakapaslang dito. Pero napagbintangan siya ng mga nag-comment na edited ang lahat at magagaling ang mga artistang nakuha. Wakas. Hindi pa rin mawala sa isip ng tatlong magpipinsan ang kanilang nakakatakot na karanasan kanina at hanggang ngayon ay nangangamba pa rin sila para sa sariling kaligtasan habang nagtatago sa isang kubo. Madilim pa at malayo pa ang bukang liwayway kaya't hindi pa rin sila ligtas sa pagtugis ng mga aswang sa kanila. Ang pakikipag-away nila sa mga lalaking may lahing aswang ay nag-iwan sa kanila ng malalim na pagkabahala at takot. Subalit, bagamat kinakabahan, ay hindi rin sila pwedeng magpahinga at magsawalang bahala. Kailangan nilang magdesisyon kung paano nila haharapin ang mga pangyayari at kung ano ang kanilang gagawin sa sugatan nilang pinsan, si Harold. May malaking tama ng matatalas na kuko ito sa tiyan at patuloy iyong nagdurugo. May kalaliman ang sugat at hindi malaman ni Gardo at Sandro kung paano paampatin ang pagdurugo niyon. Habol naman ni Harold ang hininga habang sapo ang nagdurugong tiyan at tinitiis ang kirot niyon. Nangihina na siya at kinakapos ang hininga. Bahagyang humikbi dahil sa takot na mamamatay na siya. Nag-isip sila ng paraan kung paano nila maiuuwi ang sugatang si Harold nang hindi makakaengkwentro ang mga aswang. Hindi nila kakayaning lumaban, lalo na at may kasama silang delikado ang lagay. Magiging agaw pansin din sa mga aswang ang dugo nito sa sugat at lalo silang malalagay sa panganib. Mabuti at nakalayo pa sila ng bahagya at nakahanap ng mapagtataguan. Iyong lumang kubo na nasa maliit na nayon ang ginamit nilang taguan. Nanumbalik sa kanilang alaala ang mga nangyari bago ang engkwentro sa mga aswang na iyon. Mga maluloko at pilyo ang tatlo, ang magpipinsang sina Gardo, Sandro at Harold. Kilala sila sa kanilang lugar na mapang-abuso at malilikot ang mga kamay. Madalas silang nakahawan ng alagang manok at itlog ang kapitbahay nilang may maliit na poultry farm. Ginagawa nilang pulutan ang mga alaga nito. Bukod sa pagiging magnanakaw, ay mga gumagamit din sila ng ipinagbabawal na gamot at kapag high ang tatlo ay kung ano-anong kabulastugan ang naiisipan nilang gawin. Manggugulo sila sa mga madaraanan na kapitbahay nila. Mambabastos ng babae o kaya ay guguluhin ang may malaking tindahan sa kanilang lugar
para pautangin sila ng alak. Utang na wala ng bayaran ang madalas na mangyari dahil nalilimutan na nila ang ginagawa nila kapag nahimasmasan na. Kapag magrereklamo ang may-ari ng tindahan ay bubulabugin nila ang pwesto nito at sasabihin ini-scam sila. Magtatawanan ang mga ito hanggang sa wala na lang magawa ang may-ari ng tindahan kung hindi manahimik na lamang. Ganoon ang palaging gawain ng tatlong magpipinsang ito na hindi nakatapos ng pag-aaral dahil sa pagbubulakbol at pakikipagbarkada sa mga masasamang impluwensya. Sakit ng ulo ng barangay nila at maging ng kanilang mga pamilya. Maliban kay Harold na spoiled sa mga magulang nito. Hinahayaan ng mga ito ang masamang gawain ng anak at palaging dahilan na binubuyo lang ng dalawang pinsan kaya nakakagawa ng hindi magagandang bagay. Dinadaan din ito sa areglo kapag may nagrereklamo sa anak nito. Isang umaga ay napasyal ang kaibigan nilang si Budoy. Dati nila itong kaklase sa kolehiyo at hindi rin nakatapos mag-aral dahil tulad nila ay bulakbol din ito. Pista sa nayon nito sa Cagayan at inimbitahan silang tatlo na mag-inuman doon hanggang sa malango sila sa alak at sagot lahat ni Buboy ang toma at pulutan. Hindi palalagpasin ng tatlo ang makainom ng libre at makakain ng walang sawa. Pupunta sila roon at nagpasyang magpapakasaya hanggat may bukas pa. Kinabukasan ay naghanda na ang tatlo kasama si Buboy sa pagbiyahe patungong Cagayan. Saktong maganda ang panahon kaya tama lang ang 3 oras na biyahe patungo roon. Maaga pa lang nang dumating sila sa bahay ni Buboy. Sakto lang ang laki ng isang palapag na bahay at may 2 silid. Doon sila pinatuloy nito sa silid nito. May ilang mga nag-iihaw ng manok at baboy sa labas ng bahay nila Buboy. Mga kamag-anak daw niya iyon at makakasama sila sa magdamagang toma. Nakita rin ng magpipinsan ang ilang case ng beer na dinadala sa kanilang bahay. Doon daw iyon palalamikin. Meron din daw gin bulag at empe na parating. Naglalaway ang tatlong magpipinsan habang nakamasid sa mga alak at pulutan na tila babaha sa gabi. Pero hindi sila nakapaghintay pa at walang planong magpalipas ng minuto na hindi masasayaran ng alak ang kanilang mga tiyan. Inaya agad nila si Buboy na magpakondisyon at mag-inuman kahit bote lang. Hindi naman ito nakatanggi kaya naglatag na ng mesa at upuan. Nagsimulang mag-inuman ang magpipinsan kasama ng mga tiyuhin ni Buboy na hindi na rin matiis na hindi makainom. Nagpakasawa ang grupo sa paglaklak ng alak at pamamapak ng pulutan. Ilang oras ang lumipas. Papadilim na nang mapansin ng tatlo ang isang grupo na papadaan sa harap ng inuman nila. 5 lalaki at 4 na babae sila at napansin ng magpipinsan ang kakaibang ganda ng 2 babae. Pinuntahan nila ito at inayang samahan silang magpainit magdamag. Tumanggi ang 2 babae saka nagtago sa likod ng 5 lalaki na mukhang mga basagulero at malalaki ang mga katawan. Tumayo si Harold at iniliyad ang dibdib para ipakita ang malaking katawan na batak sa pagbubukid. Aniya ay hindi raw siya magpapatalo sa mga ito at di hamak na mas maganda siyang lalaki kumpara sa mga ito. Nainsulto ang 5 lalaki sa tinuran ni Harold kaya't umabot sa tulakan hanggang sa naging suntukan ang kanilang pagtatalo. Hindi nagpatinag sina Gardo at Sandro. Nakipagsuntukan at tulakan din sila sa mga kasugapan ng pinsan. Umawat naman ang ilang kalalakihan na naroon sa handaan at nagpaawat naman ang mga dayod ding lalaki. Hindi raw taga roon ang 5 lalaki at yung 2 babae. Umalis ang mga ito pero bago nakalayo ay nagbanta ang isa na hindi sila sisikatan ng araw. Tumawa lang ng malakas si Harold
Saka naghamon na hihintayin niya ito para makatikim ng kamao niya. Umismid lang ang lalaking nagbanta at tumalikod na ito. Nagpatuloy ang inuman at kainan hanggang sa maghating gabi. Languna sa kalasingan ang magpipinsan nang magtanong si Harold kung may ilog o sapa ba roon na pwedeng paglanguyan para maalis ang pagkalasing. Itinuro ng tiyuhin ni Buboy ang gawi sa likod bahay at sinabi nga, meron doon mga ilang minuto ang layo sa bahay. Hindi na nagpaalam pa si Harold at walang sabi-sabing pasuray-suray na naglakad patungo sa likod ng bahay. Tumayo sina Gardo at Sandro para sundan ang kanilang pinsan na hindi nakikinig sa pagtawag nila. Binitbit ang flashlight na pahiram ng tatay ni Buboy. Hindi na nakasunod si Buboy na lasing na rin ng mga oras na iyon. Nagpatuloy sa paglakad si Harold, kasunod ang dalawang pinsan, hanggang sa makarating sila sa sapa na may malinaw na tubig. Hindi na naghubad ng damit si Harold, basta na lang itong tumalon sa tubig at nagtampisaw. Hanggang hita lang nito ang lalim ng tubig, kaya't hindi nag-alala sina Gardo na baka malunod ito. Kampante silang naupo sa gilid ng sapa habang pinagmamasdan ang pinsan na naglulunoy doon. Nang biglang mapansin nila ang ilang anino mula sa di kalayuan na tinatamaan ng ilaw ng flashlight nila. Itinutok pa iyon ng mabuti ni Gardo para mas siguro kung ano ang mga tila malalaking anino ng tao na iyon. Nagimbal sila sa nakita nang lumabas ang mga iyon sa pinagtataguang dilim at tumama ang sinag ng flashlight. Mga nakakatakot ang itsura ng mga ito na napupuno ng balahibo ang buong katawan at mapupula ang mga mata. Napaahon sa sapa si Harold dahil sa nakitang lumabas mula sa dilim. Patakbo itong lumapit sa dalawang pinsan habang nanginginig pa ang mga tuhod. Napuno ng takot ang mga puso ng tatlong magpipinsan habang tahimik na nakatitig sa mga aswang na unti-unting lumalapit sa kanila. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ang mga nilalang na ito. Matatapang sila, oo, pero ano ang magagawa ng tapang sa grupo ng mga aswang? Ang tanging magagawa na lang nila ay tumakbo papalayo sa 5 aswang na kaharap. Walang lingon na tumakbo sila sa direksyon na hindi sila pamilyar. Umi-echo sa buong paligid ang sigaw ng tatlong magpipinsan habang papalayo sa mga aswang na tumutugis sa kanila. Tila nawala ang kalasingan nila dahil sa takot at pagnanais makalayo sa mga nakakatakot na nilalang. Halos magkandapatid-patid ang tatlo sa pagtakbo. May pagkakataong natatapa pa nga si Harold at itinatayo ng mga pinsan. Nanlalambot kasi ang mga tuhod niya dahil sa takot at lamig ng hangin na dumadampi sa basa niyang katawan, buhat sa paglulunoy sa sapa. Hindi nila namalayan na naabutan na sila ng isa sa mga aswang. Natisod si Harold at nang patayo na siya, ay nasunggaban siya ng aswang mula sa likod. Naikapit nito ang braso sa bewang nito at ikinapit ang mahabang kuko sa tiyan nito, saka iyon hiniklas. Napahiyaw sa sakit si Harold dahil sa pagkakahiklas ng mga kukong iyon sa kanyang tiyan. Dama niya ang hapdi ng sugat na likha niyon at ang mainit na ligidong tumutulo buhat sa sugat. Nakapulot ng sanga ng puno sina Gardo at Sandro. Inundayan nila ng malalakas na hampas ang aswang na sumugat kay Harold. Hindi pa nakontento si Gardo kaya tinarak niya sa tiyan nito ang dulo ng matulis na sanga. Napaluhod sa sakit ang aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Gardo at Sandro. Pilit nilang tinayo at inalalayang makalakad ang sugatang pinsan. Sa gitna ng gabi, ang tatlong magpipinsan ay nakikipaghabulan kay kamatayan. Abot-abot ang kaba sa dibdib habang tumatagaktak ang pawis sa gitna ng malamig na gabi at tumutulo ang masaganang dugo mula sa tiyan ni Harold.
Habol nito ang hininga na parang naghihingalong aso. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa takot at ang bawat hakbang ay tila isang laban para sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung saan sila patungo, basta ang mahalaga ay makalayo sila sa mga aswang na patuloy na humahabol sa kanila. Ang takot at pangamba ay naglalaban sa loob ng kanilang mga isipan. Ngunit pinilit nilang ipagpatuloy ang kanilang pagtakbo. Umaasa na may mapagtataguan silang ligtas na lugar. Sa gitna ng kanilang paglakad-takbo, biglang narinig nila ang malalakas na hunin ng mga aswang na patuloy na silang hinahabol. Ang takot ay nagpapalakas ng kanilang mga hakbang. Patuloy na lumalayo sa mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Hanggang sa wakas, nakarating sila sa tila maliit na nayon at ang mga kabahayan at gawa sa kawayan at pawid. Tila tulog na ang lahat ng tao at sarado na ang bahay at ilaw. Hindi nila alam kung ano ang sasalubong sa kanila sa lugar na iyon. Ngunit sa ngayon, ito ang kanilang tanging pag-asa para makaligtas sa mga aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakbo hanggang sa makita nila ang isang lumang kubo na bahagyang nakabukas. Walang tao sa kubo, kaya't pumasok sila roon at isinara ang mga pinto at bintana. Pinatay ni Gardo ang flashlight na hawak para walang maging bakas ng kanilang pinagtataguan. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Gardo kung saan nakatitig siya sa nagdurugong mga sugat sa tiyan ni Harold. Namumutla na ang mga labi nito at halos pasara na ang mga talukap ng mata. Ang sabi niya ay napapagod na at gusto nang matulog. Saktong may dumating sa bahay at kumatok sa pinto. Tinatanong ng nasa labas kung sino ang pumasok sa kubo nito. Nagkatinginan sina Gardo at Sandro saka sumenyas na buksan nila iyon. Lumapit si Gardo saka unti-unting binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang may edad na lalaki at nagtanong kung ano ang ginagawa nila sa bahay nito. Ibinukas niya ang pinto saka pinapasok ang matanda sa kubo. Ipinaliwanag nitong may grupo ng mga aswang ang humahabol sa kanila at nasugatan ang kanilang pinsan. Pinagmasdan ng matanda si Harold at sinabing patay na ang kasama ng mga ito. Hindi makapaniwala ang magpinsan na ang masaya sanang pakikipista nila ay nauwi sa trahedya. Sinabi ng matanda na nagpakilalang si Mang Lando na magpalipas sa sila ng gabi doon para sa kaligtasan nila at sa umaga na sila lumabas ng nayon. Marami raw talaga kababalaghan sa lugar na iyon kaya kailangan maging maingat. I-report din daw sa barangay hall ang nangyari sa yumao nilang pinsan para matulungan silang makabalik sa kabayanan. Sa tulong ni Mang Lando, nagkaroon ng pag-asa ang tatlong magpipinsan na kanilang maililigtas ang kanilang sarili mula sa mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Habang sila ay nasa loob ng bahay ni Mang Lando, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpahinga at mag-isip ng kanilang susunod na gagawin. Ngunit kahit na nasa loob na sila ng ligtas sa bahay, hindi pa rin sila makapaniwala sa lahat ng kanilang naranasan. Lalo na at namatay ang pinsan nilang halos kasakasama na nila mula pagkabata pa. Hindi na maalala ni Gardo kung gaano katagal siyang nakatayo roon sa gilid ng papag kung saan nakahimlay ang katawan ni Harold. Hanggang sa biglang mapansin ni Sandro ang kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang balikat niya. Nagbibigay ng konting konsolasyon sa kanyang nararamdaman. "Tulog na tayo," sabi ni Sandro nang mahinahon. "Sa umaga na lang natin pag-usapan ng lahat." Tumango si Gardo at kasama si Sandro, sumandal sila sa tabi ng papag ni Harold. Sa kabila ng takot at pag-aalala, unti-unting nakaramdam sila ng antok na bumabalot sa kanilang mga katawan. Sa kisap mata
Napalalim na sila sa pagkakatulog. Ngunit kahit sa mga panaginip, ang anino ng panganib ay patuloy na sumusunod sa kanila. Napapanaginipan ni Gardo ang mga aswang na humahabol sa kanila. Pumasok daw iyon sa bahay at kinain silang lahat. Maging si Mang Lando ay hindi nakaligtas. Naalimpungatan si Gardo dahil sa ingay na nangyayari sa labas ng kubo. Agad siyang tumayo at namalayan na ang kanyang dibdib ay bumabagabag sa kanyang pahinga habang pinakikinggan ang kaguluhan sa labas. Nandito na sila! Sigaw ni Mang Lando na tila nag-aalala habang nagmamasid mula sa bintana sa labas ng bahay. Aswang! Ginising ni Gardo si Sandro. Sinabing nariyan na ang aswang sa nayon. Nagkanda sila para ipagtanggol ang sarili. Nagulat sila nang sila ay abutan ni Mang Lando ng latigo. Gamitin daw nila ito panlaban sa mga aswang. Alam daw ng mga taga-nayon ang tungkol sa mga aswang dahil matagal na silang ginugulo ng mga iyon at ilang kanayon na rin ang napatay ng mga ito. Hindi nila akalaing nagbalik ang mga iyon matapos nilang maitaboy ilang taon na ang nakararaan. Napansin ni Gardo at Sandro na naglabasan ang mga kanayon ni Mang Lando na may dalang iba't ibang sandata pang proteksyon sa mga sarili. Nakasilip ng pag-asa ang magpinsan na makakaligtas pa sila mula sa kuko ng mga aswang na humahabol sa kanila. Nakita nila sa di kalayuan ang mga aswang na puno ng balahibo ang mga katawan. Pero tila mga nag-aalangan ang mga ito na lumapit dahil nakahanda ang mga kanayon sa paglaban sa mga ito. Walang nagawa ang mga aswang kung hindi ang umatras at lumayo sa nayon na iyon. Napansin ni Gardo na 4 na lang ang nakita nilang aswang. Kaya posibleng napatay nila ang isa sa mga ito. Nakahinga ng maluwag ang magpinsan dahil alam nilang ligtas sa sila ng mga oras na iyon. Pero may bahid ng lungkot at pagdadalamhati dahil patay na si Harold. Kinaumagahan, umalis na nga sila sa kubo. Dala ang katawan ni Harold na wala ng buhay. Hinatid sila ng tanod ng lugar hanggang sa makarating sa bahay ng kaibigang si Buboy. Bagaman hindi nila malilimutan ang mga nangyari, nagpasya silang magpatuloy sa kanilang buhay. Dahil sa kabila ng mga pagsubok at panganib ng kanilang pinagdaanan, natutunan nilang maging matataga at magpatuloy para sa pinsang namatay. Alam nilang kasalanan nila ang nangyari ng gabing iyon, kaya hindi rin nila masisisi na magalit ang mga magulang ni Harold sa kanila. Naisip din nila na iyon ang nagsilbing karma sa lahat ng kasamaang ginawa nila na magpipinsan sa mga kalugar nila at sa ibang tao. Wakas.